Kumusta mga anak apo? Long time no see. Nagbakasyon si nanay. Maayos ba ang ating mga kalagayan? Nawa, habagan tayo ng ating Panginoon na tayo ay walang mga sakit, walang mga karamdaman. Tayo ay mga malusog. Praise the Lord. Kaya kailangan talaga natin lagi dumudulog mga anak apo sa ating Panginoon. Pang tayo ay habagan at kaawaan ng ating Panginoon. Kaya kumusta naman ang aking mga anak apo? Nasa maganda bang mga sitwasyon ngayon? Praise the Lord, mga anak apo ko. Salamat sa ating Panginoon. Shout out inyo mga anak apo, miss you. Ngayon, mayroon tayo namang ano naman ito, sinaunang panahon na sa mga tradisyon, mga traditional ito. So, sa unang panahon, kunyari, ang apat na mga evangelista, mga apostol natin, sila kumbaga, sila ay mayroon silang hugis na iba-ibang uri. Kagaya si Mateo, si Mark, si Luke, si John. Ganito ang kanilang kwento. God's story. Kaya mga anak apo, pakinggan nyo. Talagang nakatuwa sila dito. Sabi nga dito sa kwento nila, who are the poor evangelists? Amen. Sabi niya, the origins of the evangelist lie unto two Greek words which together means to bring good news. The poor evangelists are Matthew, Mark, Luke, and John. The first bringers of good news, the authors of the Gospels, in Old English, the Gospel, or God's story. Ito yung ano nila. Ito yung mga, kumbaga, kwento-kwento lang nila ito. Sabi niya, ancient Christian symbols were used in art for its evangelist, all derived from the text of the book of Revelations in chapter 4, the last book in the Bible. Matthew was represented as a man. Ito yung mga hugis nila. Represented as a man with a pen in his hand, looking over his shoulder at an angel. Ito yung si Mark. Matthew. Si Matthew yun. Si Mark naman, sabi niya, Mark appears as a lion or eel seated writing with a lion at his side. Amen. Si Luke naman, si Luke is an ox or else writing with an ox nearby. He is also shown sometimes painting a picture because of the ancient tradition that appointed a portrait of the Virgin Mary. John is depicted as an eagle himself or with one flying by. Ito yung ano nila, kwento nila. Kaya mga anak apo, nakatuwa naman tong mga ano nito, mga traditional na ano. Talagang ginawa niya yung mga sarili nila na yung may iba-iba silang mga hugis na mukha, parang ito yung mga traditional lang nila na ginawa. Parang kumbaga ginawa nilang mga iba-ibang hugis yung kanilang mga mukha. Kaya makita natin na talagang nakatuwa rin sila. Kasi ginawa nila yung mga itsura nila ng mga yung si Matthew lang yung
hugis tao. Si Mark naman, ang hugis niya ay lion. Si Luke naman, ang hugis naman niya ay, ang hugis niya dito ay si Mark pala yun, lion. Si naman, ox, si Luke. Tapos, kaya makita natin dito na talagang ginawa nilang mga iba-ibang hugis ang kanilang mga mukha. Ito ay, kumbaga, iba-iba silang mga nag-represent sila sa kanilang mga sarili bilang mga hugis ng mga lion, ox, at saka eagle. Kaya makita natin sila na sa kanilang mga tradisyon, ginawa nila itong mga larawan, painted, ginawa nila sila na ilang mga hugis nila, ito yung nila, mga itsura, na may eagle, o may ox, may lion, at saka mayroon, lion pala. Lion si Pero si Matthew, ang talaga hugis niya, tao siya. Pero mayroon siyang kumbaga mayroon siyang ginagawa na may hawak siyang ballpen na parang nagsusulat siya. No, mayroon din angel na nakatingin sa kanya. Nakatuwa tong mga nila dito, mga hugis, at saka iba-iba silang mga ginagawa. Kaya salamat sa ating mga evangelista, na mga apostol natin sa sinaunang panahon na ginawan sila ng mga iba-ibang hugis ng mukha. Pero ito ay mga tradisyonal lang, mga anak apo. Kumbaga, lang nila yung mga itsura nila na iba-ibang hugis para, kumbaga, ito yung mga nila, mga ginagawa nila bilang mga apostol sa kanilang mga itsura sa sinaunang mga panahon ito. Kumbaga, katuwaan lang nila ito. Pero salamat sa Panginoon na talagang mga evangelist sa tunay talaga nila sila yung mga apostol ng ating Panginoon sa Bagong Tipan, na sila ngayon sila yung taga pamahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya salamat sa mga kwento dito sa sinaunang panahon na pinakita nila kung yung mga hugis ng mga apostol na ito, ang kanilang mga hugis at kanilang mga ginagawa. Kaya salamat sa Panginoon na kumbaga ginawa lang nila ito sa kanilang mga sarili bilang mga apostol na mga iba-ibang hugis nila. Kaya sa sinaunang mga panahon pa ito. Kaya salamat sa ating Panginoon na talagang ang ating Panginoon na itong mga apostol na ito yung mga kasama niya noon, ngayon sa Bagong Tipan. Kaya salamat sa ating Panginoon na patuloy siyang gumagabay sa atin, lalo na sa araw-araw na pang-iingat niya sa atin mga anak apo, at sa kanyang pag-alaga sa atin, at mahal tayo niya. Kaya salamat sa ating Panginoon mga anak apo. Kailangan lang tayo magdepende sa Kanya at lumalapit sa araw-araw, magbasa sa Kanyang mga salita upang tayo ay matustusan at malaman natin ano yung salita ng Diyos na pinamahagi niya sa atin. Praise the Lord mga anak apo. Salamat sa inyo na kayo talaga ay aking mga mahal, na kayo ay hindi tumigil o sa pagsunod sa aking feeds, at salamat sa inyo. Praise the Lord. Amen.